Good morning mga friends, and welcome back to my channel, Jamming Private Ryan. At saka ayan po, new day, new hope, a life of a semi-retiree. Kumbaga, naiwan na po sa bahay mga friends kasi yung mga anak ay nasa school na po. And ako po ay ayan, iniwan pong medyo magulo yung bahay. At kanina magulo talaga yan. Nilinis ko pa nung pagkagaling ko sa kwarto sa taas, bumaba ako. At wala na sila, nasa school na, ang gulo. Kaya nagwalis-walis muna ako konti habang nagpapakulo ng tubig para sa aking kape. Ayan. Bago po muna ako gagawa ng mga gusto kong gawin, like mag-vlog po ngayong araw kasi wala po tayong ganang lumabas, ano po. And still waiting for new opportunity guys sa email natin. Ayan po, kasi medyo parang naiiba po yung pakiramdam ko pag hindi po ako makapag-share ng knowledge, ano po. Kaya nag-a-apply po tayo for part-time kumbaga. So naghihintay tayo ng mga sagot sa email, ano po. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng feelings kung meron ako ngayon na parang nasanay na po akong mag-share ng mga knowledge na especially patungkol sa forensic or sa criminology, sa mga theories, ano po. Opo, namimiss ko po yung classroom na. Anyways, no problem. I just let the positive energy come into my body and to my heart and to my brain. Ano po, hindi po tayo nagiging agresibo or nagkakaroon ng negative thinking, ano po. Kung wala pa mong dumating, darating din yan. Pray lang po, ano po. Ako po nagpa-pray at saka grateful po every day. Kahit ganito po yung sitwasyon natin, bahay-bahay lang, ayun, happy na tayo, at least protected. Walang nangyayaring mga hindi kaaya-ayang mga nangyayari kumbaga. Ayun po, at saka healthy po tayo, ano po, at saka good thinking naman po tayo. Okay, so ayan, mag-ano na muna tayo. Ako ay mag-breakfast muna, at saka antabayanan nyo guys. Sige, magluluto tayo ng mga budget meal especially for sa mga estudyante na nagbo-boarding house, kasi alam natin yung feeling ng mga estudyante na nagbo-boarding house, especially yung mga parents ay nasa malayong lugar at hindi masyado kagandahan yung mga trabaho ng parents, ano po, yung sakto-sakto lang yung pang araw-araw nila to survive a day. Yun, so at least makakatulong yung estudyante na nag-aaral dito sa city at nagbo-boarding house. Sana
makuha nyo, or sana ma-enjoy kayo sa lulutuin nating budget meal. Mura siya pero tapos masustansya pa. Ayan, sige, so stick around guys, at ako yung mag-almusal. Pakita ko lang sa inyo anong almusal ko. Okay, sige, mamaya habang tayo nagluluto or kumakain, mag-real talk tayo. Okay, title po na real talk natin, what's going on world. Ayan po mga friends, at bago pa tayo magpatuloy sa ating gagawin dito sa loob ng bahay na hindi ko naman po dating ginagawa. Alam niyo po, ngayon ko lang itong ginagawa mga friends, kasi syempre taong bahay na po tayo ngayon eh. Kung anong hindi magandang tingnan sa loob ng bahay ay aayusin natin. Ayan po. So, nag-aalmusal lang po muna ako, painit ng tiyan, nagkakape, at ayan po, breakfast po tayo mga friends. Ayan, nagka-mayonnaise po ako. Siguro mga pakunti-kunti lang, ano po, kalahating slice bread, pero nakaapat siguro ako niyan. Sige po, at pagkatapos mo nito ay tayo po'y maglilinis ng bahay pa unti-unti bago po tayo magkukuking. Ano po? Sige! And of course mga friend, tapos na po tayo nag-breakfast, kaya naglilinis-linis na tayo mga friends. Siyempre, konting exercise, tulong na rin po yan. Exercise, wala po tayong ganang lumabas ng bahay, kaya linis-linis na po tayo dito sa loob. At ayan po mga friends, at tapos na po tayo naglinis, nakaligo na rin po ako, at ngayon ay cooking time na po tayo. Ano po mga friends, at ang lulutuin natin ngayon ay gisadong munggo ala chichiria, a budget meal para sa ating mga estudyante na nagbo-boarding house dyan. Mura na, masustansya pa. At ang ingredients po natin para sa ating ginisang munggo ala chichiria mga friends, ayan po, ako po'y bumili ng isang supot ng munggo na worth 10 pesos, pero kalahati lang po gagamitin ko, kaya 5 pesos worth po siya. Tapos bumili na rin po ako ng pritong manok chichiria worth 10 pesos, pero kalahati din po lang gagamitin ko, kaya worth 5 pesos. Yung kalahati pwede kong itago at ihalo ko sa ibang gulay naman mamaya kung hindi po ako busy. Ano po. Tapos isang pirasong bawang worth 1 peso. Kalahating sibuyas po worth 2 pesos and 50 centavos, kasi 5 piso po yung buo. Tapos isang magic sarap, pero 1/8 lang po ang dapat nating ibubuhos. Konti lang po kasi malasa na po yung chichiria, ano po. So worth estimated 75 centavos. Tapos mantika, kalahating supot lang po na binili ko na 5 piso. That's kalahati worth 2 pesos and 50 centavos, at konting asin, toyo at suka na worth 2 pesos and 50 centavos. Ayan po. Ayan po mga friends, at tayo magsimula na pong mag-cooking. Ayan po, at ating pong munang ginisa yung ating bawang at sibuyas. Ayan po. Yan po yung mga typical na gisa-gisa. Ano po, ay inuuna po yung bawang at saka yung sibuyas. Tapos sinabay ko na po yung nilaga ko ng munggo. Ano po, hindi po pwedeng ihalo yan na matigas pa po, ha. Dapat ipakuluin nyo muna, palambutin, ano po.
Yan, tapos dagdagan natin ng toyo, konti lang po. Tapos lagyan natin ng konting sinamak o suka. Okay, pag wala po kayong sinamak mga friends, yung plain na suka lang na meron kayo dyan, konti lang din po. Ako, nilagay ko lang yung sinamak kasi gusto ko ipakita sa inyo na ako po yung gumawa ng sinamak na yan at napakasarap po. Yan, ang tawag ko po dyan, Emperamak. Kasi ang lalagyan niya ay Emperador. Pero di po yan alak. Ayan po, at ilagay ko na rin yung black pepper, paminta kumbaga. At ang susunod po ay dinagdagan ko po ng konting tubig para may sabaw-sabaw at dumami naman po siya. Ayan. At kung nag-iisa lang po si kuya na estudyante, ano po, or si ate na nagbo-boarding house, ay kasyang-kasya na po ito sa kanya, no? Buong araw na ulam na po ito, breakfast, lunch, at pwede hanggang dinner. So nakakatipid or tipid na tipid talaga si kuya at si ate na estudyanteng nagbo-boarding house. Ayan po, hindi naman po umabot ata ng 30 pesos yung ginastos at ayan po, masustansya ang ulam nila. Ayan, importante po tayong kumain ng mga gulay, lalo na yung mga estudyante natin. Maganda po itong munggo, ano po, or yung gisadong munggo. Talagang tumutulong po ito sa kanila na maging aktibo sa klase kasi nagbibigay po ito ng protina, ano po, at talagang gising na gising si ate at si kuya dito pagdating sa klase at talagang makakasagot ng mga tanong or makaka-participate talaga sila sa kanilang pag-aaral o sa klase nila. Ito po ang benepisyo pag tayo'y kumain ng mga gulay na katulad nitong gisadong munggo. At dinagdagan natin ng konting asin na pampalasa, ano po, at saka konting magic para lalo namang sumarap. Konti lang po. Hindi po masyadong marami, ano po ha, mga 1/8 lang po. Kasi malasa na po yung chicken or pritong chicken chichiria. Malasa na po siya, kahit kalahati lang po ilalagay yung chichiria na ito ay talagang tumutulong na sa pampalasa ng niluluto nyong ulam or gulay. Ayan po, talagang tipid na tipid kayo dito mga kuya, ate, estudyante na nagbo-boarding house, ano po, kasi medyo mahal yung mga karne ngayon. Ayan, pero wag lang po masyadong sa chichiria kasi yung preservative kasi po ito eh. Hindi naman po wala pong problema sa alat kasi kukunti na lang man po ilagay nyo, hinahalo nyo po yan at may tubig, so hindi po siya masyadong maalat, ano po. Ayan, kaya pero wag lang masyadong parating ihahalo yung chichiria. Pwede na rin po gulay-gulay lang, ano po, konting asin, konting magic, ulam-ulam, ganyan, or pritong murang isda. Ayan, at ox na po. Ayan, so eto yung pritong manok na chichiria, 10 piso isa po yan. Ayan po. So sa puntong ito guys ay naisipan ko na lang ilagay lahat yung pritong manok chichiria kasi in-experiment ko po siya, ano po, nang iniligay ko lahat talagang malasa po siya mga friends.
And so ang suggestion ko po sa ating mga kuya at ate na estudyante dyan na nagbo-boarding house ay kalahati lang po ng chichirya ang ilalagay nyo, kasi talaga pong malasa siya. At pag kalahati lang po nilagay nyo ay tamang tama na po, masarap na po siya. Ano po, ayan. So sa puntong ito mga friends, ano po, ay aking hinahalo-halo na lang ito. Ayan po, optional po yung kasi itong niluluto ko, nilagyan ko po ito ng onion leeks or yung dahon ng sibuyas, ano po. Pero pwede rin pong hindi nyo nalagyan, kahit munggo-munggo lang ay masarap pa rin po siya. Kaya lang meron akong extra na dahon ng sibuyas dito, kaya at saka mahilig din ako sa dahon ng sibuyas, kaya hinalo ko na rin. Ayan, taste test na po tayo mga friends. At kulang pa ata ito sa asin siguro. Ayan, opo, ayun. At kumuha ko ng konting-kunti lang talaga, just a pinch of salt. Ayan, para saktong-sakto lang. Po, tingnan nyo po yung panlasa ko, medyo malakas po, pero promise mga friends na pag ito mga estudyante, mga kuya at ate natin, po, pag binawasan nila konti yung chichirya, ay tamang-tama na po sa panlasa nila. Ako naman po ay ibang-iba po yung panlasa ko, medyo malakas-lakas konti, pero masasabi ko po at may estimate ko po na pag binawasan ay talagang suwak na suwak ito sa mga ate at kuya nating mga estudyante. Ayan po, ayan, siguro sa point na ito mga friends, patapos na ata ako kasi naguhugas na ako ng panglalagyan ng ating gisadong munggo. At ayan na po mga friends ang ating finished product, gisadong munggo ala chichirya. Ayan po, at akin na pong isinerve sa aking table at I am ready for my lunch. Ayan po. So, alright mga friends, and I am now ready to attack. At ako'y gutom na po sa parting yan. At ayan po, akin na pong ipinapakita sa inyo ang niluto kong gisadong munggo ala chichirya. Ayan, malapot-lapot pa po yung sabaw mga friends. At saka marami siya, po. So kayang-kaya itong buong araw na ulamin. Talagang nakakatipid po ito mga friends. Hindi ko po ito maubos at iiwan ko po ito mamaya pang dinner ko po. Ayan, so kitams, ayan, murang-mura lang po. Hindi po ata umabot ng 25 pesos itong ginastos natin na putahin natin ito. Talagang promise, napakasarap. Tingnan nyo kung paano si Kuya Ryan pumapak nung kanin at saka nung ginisang munggo na yan, Feeling na feeling talaga niya Oh, diba? Kitams? Masarap po, promise. Try nyo po sa ating mga ate at kuya, mga estudyante na nagbo-boarding house dyan. At hindi po basta-bastang masisira itong ulam natin mga friends, kasi kung matatandaan nyo po ay hinaluan po natin ito ng konting suka. Ayan, ito pong suka mga friends ay pag hinalo natin sa ating niluluto ay hindi po basta-basta masisira, lalo pong pinapahaba nito yung pagiging kumbaga
fresh na pagkain na pwede pa nating kainin. Hindi po siya basta-basta masira mga friends. Yan po yung tip ko sa mga kuya't ate natin dyan, ng mga estudyante. Yan, kung pwede, pag kayo magluluto ng mga ulam nyo, lagyan nyo ng konting supa para nakakatulong po itong patagalin yung ating ulam. Ayan, Tikitams, Kuya Ryan, no? Nag second round pa. Naku, ingat-ingat sir. Baka po tataas ang sugar nyo dyan. Dapat mag-exercise po kayo. Pagkatapos niyan, mga 50 push-up at saka mga 2 ikot sa athletic oval. Ano po, sa grandstand. Sige. Tuloy-tuloy lang sir. Ang sarap. Ano po? Ayan, at tuloy-tuloy ang kain ni Kuya Ryan. Sarap na sarap siya, oh. Sarap. Huwag kalimutan, Kuya Ryan, 50 push-ups pagkatapos kumain. After 45 minutes rest. Okay, sige. Alright mga friends, at tapos na po tayong mag-lunch, ano po, and promise ulit, napakasarap po nung ulam na niluto natin. Ayan, so kung gusto nyo pong itry, sige, panoorin nyo po itong video content natin. Ano po, so ayun, bago ko makalimutan, lalambing lang po ako, pa-subscribe naman, pa-like, and paki-share na rin po. At kung meron po kayong naiisip na suggestion dyan or para ma-improve po yung ating YouTube content, ay pwede naman din po kayong mag-comment. Ayan po, yun po yung gustong-gusto namin na kayo po yung nag-participate at para alam po namin kung talagang nai-enjoy nyo po yung mga videos na aming ipinapublish sa YouTube. Alright, so yun po. Anyways, going back to our content, mga friends, at tuloy-tuloy po tayo. Second half na po ito ng ating video content. Okay, ang tawag natin ay What's Going On World? May aeroplano. Ay, sensya na po kayo. Kasi daanan po ito ng aeroplano yung bahay namin. Ano po? Ayan, so ulitin ko po ang title po ng ating second half YouTube content na ito ay What's Going On World? Real Talk. Ayan. So, habang ako'y nandito po sa bahay, ay syempre walang ginagawa. So, panood-nood na lang tayo ng mga syempre YouTube content natin, nagre-review, and of course, syempre nag-update po tayo sa mga bagay-bagay kung anong nangyayari dito sa ating country, yan, or bansa, or kahit sa ibang bansa din. Alright, so yun. So habang po ako'y nanonood ng TV, right, or YouTube videos, ay napansin ko medyo may mga sikat na YouTube videos akong papanood, and napag-isipan natin na why not we will going to make this as a part of my content, and magre-react tayo ng konti or magbibigay tayo ng konting knowledge, especially sa ating mga criminology students. Ayan po. Ayan. Kasi sa mga bagay-bagay na nangyayari na nakikita natin sa mga YouTube videos, may mga kaakibat din ng mga theories yan, or criminological theories. Opo. So, ating pong i-share yan sa inyo. Okay. Alright mga friends, and welcome back, and welcome to this second stretch of this content. Mga friends, we call it
What's Going On World, a real talk by Jamming Private Ryan. Okay, so first topic natin mga friends is that what's going on United States of America. Ayan, so I am talking about the State of the Union address where President Donald Trump delivered his speech doon po sa State of the Union address. And kung napanood niyo po yung coverage na yun mga friends, you can see that there were two very loud reactors. Ano po, syempre talagang nagre-react sila kasi yung speech ni Donald Trump ay medyo sila ang pinupuntirya. Ano po, so yun, meron pong dalawang well, of course, there were politicians, ano po, elected by the people of the state where they are giving their services as a politician. Ano po, yun. So, to cut the story short, ano po, Donald Trump was talking about there were something illegal activities na nangyayari, or yung sinasabi nating fraud, ano po, yung transferring of funds from their state going to their country that they were born. Okay, so yun po, kung maintindihan niyo po yung speech po ni Donald Trump, parang ganun po yung tono nung speech ni Donald Trump, ano po, at saka yung pinupuntiri niya ay itong mga illegal settlers. Ayan, so yung dalawa pong mga very loud reactors na nandoon during the time na nag-speech po si Donald Trump sa State of the Union address ay they were not natural born Americans. Okay, they were immigrants, and it was found out during the background investigation, well, of course, conducted by the president. Okay, na inutusan yung syempre, yung mga subordinates niya, and they found out that there were some illegal activities going on, especially on sa isang politician na ito, na may nangyayaring transferring of funds, ano po, from her state to her country where she was born. Ayan, so yun po ang laban po ni Donald Trump. Well, we cannot blame the president. Me at my end, ano po, as a president, he is just trying his best to protect the interest and the safety and security of his fellow Americans. Ayan po. So, ganyan naman talaga dapat ang trabaho ng isang presidente, ano po. So, may salute to Donald Trump for doing that. Okay, actually mga friends, this is not about religion, this is not about being racist, this is not about the color, ano po. Donald Trump is just doing his job as a president, protecting his country, kasi what is happening to us right now, ito yung mga extremists, mga terrorists, and Donald Trump is against that, ano po. That is why talagang the United States of America is really helping, okay, just to stop violence, ayan, just to stop these extremists,
Okay, kaya sumasali ang Amerika dito. All out war sila dito. Ano po? So, to cut the story short, what are the criminological theories attached to this, what is going on right now on the part of these two, or on the part of the critics excuse me po, of Donald Trump, especially itong two very very loud reactors na nandoon sa State of the Union address ni Donald Trump. Ayan, sa nakikita ko mga friends, o sa mga estudyante natin, mga criminology student dyan, ang mga theories po na akibat, okay, or nakakonect dito sa mga nangyayari dito, especially on the part of these immigrants, okay, andito po, pwede po nating sabihin na ito po ay conflict theory by, you know, Karl Marx. And kasi itong conflict theory, guys, mga friends, ano po, ito po yung talagang gagawin nila ang lahat just to protect their interest. Ayan, ito po yung ibig sabihin ng conflict theory. While the rational choice theory, ayan, in this type of theory, people are looking into their benefits. Okay? So, nag-override dito yung bahala na kung anong risk ang matatanggap ko, basta alam ko na malaki ang benepisyo na matatanggap ko dito sa mga ginagawa ko. Yan po yung mga example ng ano po, one example ng rational choice theory. Ayan po. May mga idadagdag pa po sana tayong about criminological theories, mga friends, pero medyo mahaba na po itong ating video content na ito, kaya atin po na lang idudugtong ito sa susunod na mga video content natin dito sa ating YouTube channel called Jamming Private Ryan. Ayan po. So, see you then. Thank you for watching. Bye-bye.